Pangaral, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang paghawak ng church, mahirap yan. Hindi mga kapatid, bilobrosis yan eh. Amen. Bakit ko sinabi hindi bilobrosis mga kapatid ko ang nasa church? Kaya lang naman tayo sumasaya dahil sa Panginoon eh. Yes. Pero sa totoo lang, sa dami ng iba't ibang lahi dyan mga kapatid nasa loob ng church, may Bulanon, may Bisaya, may Ilocano, may Tagalog, may Waray. Magkakausap mo ang Waray, magsalita yung Waray God, o Waray God na eh. Ano ba? Ano ba mga kapatid ng mga lahi? Tagalog. Pili mo lahat yun mga kapatid ko, nagkakaisa yun dahil sa Espiritu ng Diyos. Yes, amen. Pero iba-iba ang karakter niya. Yes. Pero bakit nagkakaisa? Dahil may kahirapan mga kapatid. Kaya nga ang Espiritu ng Diyos ang laging nasa kalagitnaan natin para lagi tayo nagkakaisa. Yes. Amen? Amen. Yun lang ang paraan eh. Kaya nga pag dumating daw ang Espiritu ng Diyos, siya yung magtuturo sa atin. Hoy, ikaw Tagalog. O ikaw, ganyan ang magiging ugali mo ha. O ikaw Bisaya. Ganyan maging ugali mo. O ikaw Bulanon, ganyan maging ugali mo. Ang Espiritu lang ang kumikilos. Bakit? Bakit mga kapatid? Nagkakaisa. Kasi hindi na ikaw ang Diyos sa sarili mo. Amen. Kaya pagka ang Diyos magulo, ay lahat yung Diyos. Ako Diyos, ako Diyos. Sabihin mo siya, ako rin Diyos. Diba? Amen. Hindi pa talaga nasusunod si Lord. Hindi yun ang Diyos. Hindi naging servant eh. Kaya lahat, kanya-kanya. Ito isa, medyo malaking Diyos to. Pangkad eh. Yung isa, matabang Diyos. Mataba eh. Matabang utak. Ayan, puro Diyos sila. Puro Diyos nag-aaway. Kasi hindi na Diyos si Jesus Christ. Pag si Jesus na ang Diyos, lahat yan iklop. Yes. Amen. Lahat yan susunod. Pag sinabi ng Lord, pupo yan. Amen? Amen. Buha nyo? Amen. Yun eh. Hindi ka na Diyos. Kaya sabi ni Pablo, hindi na siya ang Diyos sa kanyang sarili. Napako na siya kasama ni Kristo sa krus. Yes. Kaya ang buhay niya ngayon, ang buhay daw niya, dati ang buhay niya, persecutor, matalino, magaling, while hindi nagpapalamang, hindi nagpapautos, pero ngayon, inuutosan siya. Yes. Amen. Sabi ng Lord, Pablo, punta ka ng Jerusalem. Pablo, punta ka ng Spain. Pablo, punta ka ng Greece. Pablo, punta ka ng inikot niya na. Sumunod siya dahil meron na siyang Panginoon. Yes. Kung ang servant, mga kapatid ko, higit sa Panginoon, wala talaga mangyari. Yes. Amen. Amen. Kung puro Panginoon ang nasa loob. Wala nang servant. Kaya pagka puro Panginoon, wala nang maglilisa siya. Kasi puro Panginoon. Amen. Amen. Kaya pinag-isa tayo ng Panginoon dahil ang Espiritu ng Diyos tumilo sa atin at sumunod tayo sa mandate ng Panginoon. Amen. Kaya lagi natin sinasabi, Lord, hindi na ako ang masusunod, kundi ikaw na ang masusunod sa buhay ko. Not my will, your will be done. Yun ang lagi kong paulit-ulit na sinasabi, not my will, your will be done. Amen. Amen. Pag ikaw ang nasunod, ikaw pa rin ang Diyos sa buhay. Amen. Diba? Amen? Amen. Kaya tignan mo ang Diyos. Walang nagdidikta sa Kanya. Kasi siya ang Diyos. Kung ang Diyos na ito mapunta sa iyo, kung ang sarili mo ang Diyos mo, hindi ka pwede turuan. Amen. Bawal yan. Pwede yan. Amen? Kaya nawa, maunawaan natin na si Pablo, ginawa niya ang lahat para mapalaganap ang Panginoon. Ito, sabi ko nga, kahit konti man lang, hindi man natin iniisip mga kapatid kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Pero alam ko ngayon, dahan-dahan na pinapalawak ng Panginoon gawain natin. May mga nabuksan na rin tayong bago ngayon. Last week, last Sunday, nag-umpisa na ang power bill namin. Hallelujah. Gusto ko mapasok ngayon, bago sila. Dami dyan. Dami mabait dyan. Meron na akong kinokontak dyan, mga kapatid. Hopefully. Okay, guys. Umalis din sa isang church. Pero church na kilala ko. Ba't umalis? Sabi ng kontak ko. Ba't umalis? Paano ba naman?
ng konti yung buhok, sinita na. Alam nyo na, naputulan na ng konti. Siguro, ginuto yung buhok. Naputulan na ng konti. May kuto. Nakatingin na. Nakatingin sa pamilya. Kawawa na. Mahirap yung judgment talaga, church. Huwag na huwag talaga tayo mong judge. Ano man yung makita natin, hayaan na lang natin siya. Yes. Ha? Mga kapatid. Amen? Sige mo. Naipin mo na ba yung babae na nag-lipstick lang dito? Siguro nag-bukla yung lips ko, nag-lipstick lang. Sige, papa. Problemado. Lipstick lang, problemado. Mag-lipstick lang. Problemado ng lipstick na yung babae. Iutik siya pinasisita, kaya isang pamilya lumabas. Kaya yung siya sa pinanggalingan. Maraming natisog. Galing din sa ating dati. Grabe. Can confirm. Grabe. Beautics lang, tsaka lipstick. Sinita na. Ayaw na pasimbahin. Grabe naman. Hindi pa rin ang klaro. Pumunta ang tao para mag-bless. Pumunta ang tao para maglingkod sa Panginoon. Wala namang problema lipstick. Kung nag-lipstick yun, nilagyan lipstick. Hindi na lipstick eh. Noon na yun eh. Nilagyan dito, nilagyan dito. Yung si tayo mo, ano nangyari siya? Nabaliw ka na. Hindi sabihin, meron ba namang lipstick nilalagay dito? Ang lipstick sa lips yun. Diba? Eh kung ilalagay dito, ilalagay dito, sitahin mo na siya. Dahil mo sa likod. Ano nangyari siya? Hindi matisyon yun. Yung sa lipstick, yung lipstick nilagay naman dito. Malay mo, namutla yun. Nagkasakit pa, tapos sa mutla nilagyan dito. Tintihin mo na lang. Yes. Amen. Ano yung pagmamahal mo sa tao? Eh ngayon, paano kung hindi yun nakarating doon sa kamay at hindi maagapan yun at nag-backslide yun, sino pang managot mo? Yes. Dahil lang doon sa lipstick. Kaya wala na sa atin yung gano'n ha. Walang gano'n-gano'n. Wala yung sinunod mga kapatid. Kaya natin ang Lord kasi wala tayong karapatan na husga dahil hindi natin nababasa ang puso ng tao. Diyos lang nakakabasa sa puso natin. Pag humusga tayo na tuloy ang bili mo lang, ang mahirap ipangaral ng Ebanghelyo tapos isuri natin. Tapos yun, pastor, puntahan mo. O pastor na naman madadamay dahil hindi pupunta kumahit lang sa church. Ikaw tumisod. Tapos yung pastor na yung dadalaw ngayon, bili mo na, pagod-pagod pa yung pastor. Inisod mo. Diba? Ingat talaga. Amen. Amen. May mga pamamat, may panahon yan, hindi dapat yan mga kapatid ko. Hallelujah, sinisita sa loob ng simbahan. Sa loob ng simbahan. Kaya, isang pamilya, isang bulan, dami ang people. Kaya kinupunta ko ngayon. Ay, sinabi ng Bible, di ba? Kunin nyo, lahat ng pinagpagalan ng iba. Kunin ninyo. Ayun, hinawakan ko yung bro. Pero pinag-aralan natin ng mga nakaraan. Naalala nyo ba yun? Kukunin natin yung mga itinanim dyan, mga pinagpagalan nila, na nangawala, tayo yung aani. Pinahintulot ng Diyos yan. Kaya, sana natin. Meron akong pagkakausap yung mga kapatid. Nangihina ka, o pumunta ka sa English, lalakas. Amen. Amen. Hallelujah. Kumayat ang lahat, mga kapatid.